nanguna sa latest RMN Oculum Comprehensive Political Survey sa pagkasenador. Ito yung mga aspirant pa lang kasi nga by Feb 11 pa sila magiging kandidato. Para sa 2025 midterm elections, ang mga kilalang personalidad at dating senador. Makakausap natin, nandiyan na pala si Sir Joseph Raylan B. Viray, PhD, Director Research Institute for Culture and Language Studies ng PUP. Professor Joseph Viray, magandang umaga po, Doktor. Hindi lang ha. Good morning po, Dr. Viray. Hindi lang, ayusin natin audio ha. Sir, sandali po. Again, good morning po, sir. Morning po. Ayan, maliwanag na. Okay. So, ito na po, pasok sa top 24 senatorial preferences ang TV anchor at kongresistang Erwin Tulfo. Kapatid niyang si Ben Tulfo. Ang TV host na si Willie Revillame. Doktor at vlogger Dr. Willie Ong. Aktor na si Philip Salvador. Kasama rin ang mga dating senador Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Bongo, Bato de la Rosa, Ping Lacson, Amy Marcos, Lito Lapid, Bingo Nasan, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Francis Tolentino. Okay, babanggitin ko lang muna, Doktor, ha? Sino ang mga napabilang sa ating mga top 24 ito? Napabilang din ang mga kilalang politiko na sina Makati Mayor Abby Binay, Congresswoman Villar, dating DILG Secretary Benor Abalos, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na umatras na, at One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Ang survey isinagawa po ng RMN Networks katuwang ang Oculum Research and Analytics December 16 to 22, 2024, 1,200 adult respondents nationwide. May margin of error itong positive at negative 3%. Okay, Doktor, bakit po nauuna ang mga media personalities katulad po ni Kong Erwin Tulfo sa mga survey? Narinig po ako? Opo, maliwanag po. Malaki po talaga ang bentahe ng ating mga kandidato na nanggaling sa media, at lalo na yung mga exposed or directly or indirectly related sa media. Dahil pangunahin dito, mula nung tumaas ang engagement ng tao, ng publiko sa media, ang dependence ng propaganda dito ay napakalaki. Kung kaya't nag-shift from various factors, nag-shift ang politika patungo sa politika ng issue at politika ng imahe. So, politics of issue and politics of image. So, may bentahe dito yung miyembro ng media o kaya ng kung anumang plataforma, mapapelikula, mapa-radio, dyaryo, sportsman yan, may bentahe sila dahil nagkaroon na sila ng imaheng maganda at naitawid na nila ito sa publiko. Alam mo ka, Aljo, in recent history, gamit na gamit talaga ng ating mga politiko yan, and successfully at that. In fact, ang ama ng ating Pangulo ngayon na si Ferdinand Marcos Sr., ang una niyang pagkapanalo bilang Pangulo noong 1965, kung hindi ako nagkakamali, malaking ambag dito yung ginawang biopic niya na pinamagatang Iginuhit sa Tadhana. So, tinampukan ito ni Luis Gonzales at ni Gloria Romero, yung ating yumaong Gloria Romero. 1965 ito nilabas, at sa panahon ito, eleksyon ito at nanalo si Ferdinand Marcos nung para sa kanyang unang termino. Gayon din yung sa ikalawang termino ni Pangulong Marcos, ginamit din niya ang influensya ng media dahil may another film or biopic na inilabas para sa kanya namang second term election. Ito yung Pinagbuklod ng Langit, kung saan inilabas dito ang istorya
ng pamilya Marcos sa loob ng palasyo. So Opo. they try to humanize President Marcos noong panahon na ito, at nanalo nga siya sa bilang pangulo sa kanyang pangalawang term. Opo. Marami din tayong mga senador, Aljo, o naging senador na gumamit talaga ng media, kung hindi man sila mga taga-media mismo directly, ginamit nila. Halimbawa na lamang si dating senador at Mayor Fred Lim, gumamit siya ng pelikula upang mai-launch niya yung kanyang senatorial or national Doktor, ito lang. candidacy. Opo. Yes, Ano po. pong epekto sa Senado sakaling manalo nga ito mga media personalities, mga celebrities? Opo. Ano That epekto is ito? yet to be seen, Aljo. Hindi pa natin alam, pero definitely kung pangangalagaan nila yung imahe nila na kanilang binild over time, like for instance the Tulfo brand of public service, if they would protect that particular brand and not to have it crumble, definitely magiging maganda ang kanilang magiging serbisyo kasi aalagaan nila yan. Gayon din, nakikita natin na yung political participation or political engagement ng ating mga mamamayan ay tataas, kasi alam mo, kapag ang mga mamamayan ay interesado sa politika at magiging interesado sila dahil mga idol nila yung nandiyan na magsisipasukan sa Senado, it's a mutual kumbaga alagaan sana ng ating mga media practitioners or media personalities yung kanilang imahe. At the same time, yung mga nagluklok sa kanila, sana tumulong din sila at yung obligasyon nilang panlipunan ay gampanan din nila. Opo, nung nakaraang eleksyon, maraming mga celebrities sa kumandidato na nag-endorso ng politiko pero natalo. Bakit kaya sa survey ngayon ay nagtatap ulit sila? Come again, sir, hindi po naman siya. Yung mga kandidato dati na mga celebrities, mga sikat, artista, at nag-endorso ng politiko pero talo. Bakit sa survey ngayon nangunguna sila ngayon? Malaki talaga yung exposure sa media, no? Malaki yung exposure nila sa media. At kung titignan natin yung set of senators ngayon, yung incumbent, Kaaljo, makikita natin media rin ang karamihan sa kanilang pinanggalingan, o kaya naman ay directly connected sila or indirectly connected. Ano ba ito? Social media or dito sa traditional media? Lahat ng plataforma. Pero sa tingin nyo, ano bang pinaka-effective? Social media o traditional media? Ngayon, itong mga nakarang eleksyon, at least noong eleksyon pang nasyonal, social media. Social media talaga. Okay. Kung papansinin ninyo, nung na-elect si Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, ilang taon sinet up niya yung kanyang social media account. Naging vlogger siya at hindi siya tumatalakay ng tungkol sa politika, tungkol sa pamilya ang tinalakay niya, hanggang minaximize nila at inamplify nila bago tumating ang eleksyon. So napakalaking bagay nun yung pagkapanalo ni BBM. So sa set of senators natin ngayon, titingnan natin, may mga hindi artista pero konektado sa media. For example, ang magkapatid na Cayetano, Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano, they are not coming from the media, pero sila naman ay magaling gumamit ng media. Tatandaan, unhealthy habits may increase your risk of lifestyle diseases. Try doctor-prescribed Centrum Advance. May lycopene to help protect your heart, potassium tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar. Centrum Advance. Natin ang kanilang ama na si Rene Cayetano ay galing din, nag-launch din ng kanyang media career, television career in 1997, 98 if I'm not mistaken. That is a year prior to his election as Senator of the Republic. At yung template na yon ginamit din ng mga Cayetano. In fact, nagkaroon pa nga ng biopic sa Maalaalang Paya, yung buhay ni Rene Cayetano ulit, and then
from there, lahat tatlong magkakapatid ang nanalo. Oo, kumbaga, tawag dito, hindi ganong kabigat, no? Walang batikos sa maririnig mo sa kanila. Yeah. Pag sila na-expose na sa media. Iba nga dyan nagva-viral habang kumakain, nagsya-shopping, di ba? Nakikita ko si dati Senador Manny Pacquiao. Nagsya-shopping sila, paikot-ikot sa bahay. Si Kong Erwin nga, habang kumakain lang. Nagva-viral, milyon-milyon. Walang issue lang. Walang issue talaga Light moments lang ng mga politiko. Opo. Ito po, last question na lang. Opo. Ano po reaksyon ninyo dito sa Peach Ribbon Movement rally bukas para impeach si VP Sara? Alam niyo po, karapatan po natin. Effect niya po effect niyan kay PBBM at ang kanyang mga kaalyado ngayong darating na eleksyon. That is yet to be seen. Pero palagay ko, dahil nga yung makikita natin yung result ng Oculum, medyo fragmented talaga tayo pagdating doon sa pagdating sa issue ni Sara Duterte. In fact, doon sa result ng RMN Oculum, nangunguna pa nga itong si Sara Duterte bilang presidential preference. So, palagay ko malaking epekto ito sa mga kandidatong naka-align kay Pangulo kung sakaling i-launch nila yan tomorrow. So, titignan natin. But definitely, there would be an effect doon sa outcome ng susunod na survey at susunod na survey ng anumang mga survey organization. Yeah. Okay. Thank you po, Dr. Joseph Raylan Viray, Director Research Institute for Culture and Language Studies ng PUP. Good morning po. Thank you. Good morning. Maraming salamat sa mga nakasubaybay sa atin sa ating FB live streaming. Wala tayong oras bayan na Pilipinas. Padayon lang, padayon, padayon!